ipagpatuloy po natin yung pagkikipag-usap kay kaibigan guys. Sagad-sagarin na lang po daw niya yung pagpapaabot po dito kung saan po tayo i-explore sana dito, ngunit wala na po daw yung aswang dito, nakalaya na, nakatakas na dito sa area kung saan po hinabol ng mga tao kagabi. Kaibigan, maraming salamat po sa inyong babala guys. Sana hindi kayo magsawa, hindi kayo magalit dito ha. Hindi po ito pananakot. Ayaw daw mo kumpiyansa. Huwag daw po kayo magkampante ngayon dahil po lalo na ay yung kanlaon pumutok. Hindi po maganda yan. Yung nasa ilalim po ng dagat at kalupaan, dahil po yung fault line, ito po yung tanda na magkakaroon tayo ng malakas na pagyanig kaibigan. Ito po ay nakuha ni kaibigan guys, yung kalamidad na parating, kaya ipinapaabot po natin sa inyo para po ay hindi po kayo, baka busy po kayo sa trabaho, hindi po ninyo maisikaso yung mga anak nyo dyan sa inyong kabahayan po, lalo na ay may mga malalaking mga gusali na sa tabi po ninyo. Ito po yung tandaan natin. Itatanong na po natin kay kaibigan kung saan po ba ito tatama, yung impormasyon po na nakuha po nila kaibigan. Nako guys, ito po yung sabi ng ating kaibigan ngayon, no? Mag-ingat ang Pilipinas sa Dabiguan dahil po hindi pa dumating ang ano yun kaibigan, ano yun? May tao daw guys. Sino kaya yan? May tao. Sige lang, magkunwari lang po tayo dito ha. Kaibigan, saan po ba tatama ito? Pero wala siyang nakita guys na yung Dabiguan natatama po dito. Ang nakikita po niya dito yung nasa ibang bansa po. Meron na pong mga kalamidad na naman po ang pwedeng mangyari doon. At saka sabi ng ating kaibigan, huwag lang tayo magkampante dahil po yung ginawa nila kaibigan ngayon guys na magpapaabot ay isa po ito sa makakatulong sa isang tao, lalo na yung mga tao na hindi po pinagmamasiran ang magaganap kaibigan. Diyos ko, ito po yung nakakatakot guys, no? Yung hinulaan po daw nila hindi pa nangyari yung Dabiguan, ngunit mangyayari at mangyayari po talagang guys. Kung mayroon pang mga bulkan ngayon guys na aktibo ngayon, lalo na pag pumutok na naman, ito po ang sign na magkakaroon ng tsunami o anuman po ito kaibigan. Maraming salamat, lalo na ano po guys, mag-ingat ang mga kamag-anak nyo dyan sa ibang bansa ngayon ha, kasi kung saan po ito ay laging tinatamaan po ng lindol na malakas, dapat po ay magmasid sa paligid kung ano ang pagyanig po ng bahay ninyo. Kapag mayroon pong pagyanig, lumabas na po kayo dyan. Babala lang po ito ng ating kaibigan para hindi po masaktan ang ating mga pamilya dito sa Pilipinas kaibigan. Sana po daw hindi kayo magalit sa ipinapaabot ng ating kaibigan. Hindi naman po ito bastos, hindi naman po ito gawa-gawa lamang, kundi nakikita lang po nila. Lagi po nilang ipinapaabot sa atin guys yung mga nakikita po nila na posibleng magaganap at posibleng maraming tao po ang mapapahamak dito kaibigan. Pero kaibigan, okay lang po ba dito sa Pilipinas ngayon? Sabi ng ating kaibigan guys, okay lang po daw dito sa atin, ngunit ayaw lang daw mo og kampante. Tungod kay kung magkampante mo, delikado jud kaayo. Kaya kaibigan, na ako'y gustong ipaabot sa imo. Oo, kasi wala naman pong nagaganap na lindol na malakas po dito at wala naman pong mga tao na namatay. Pero gusto kong malaman sa inyo, mangyayari po ba talaga ang Dabiguan tsunami? Balikan ko lang po talaga kasi marami pong nagtatanong sa atin. Hanggang ngayon daw hindi pa daw nangyayari.
Pasalamat po daw kayo guys kung bakit hindi nangyari, sabi ng ating kaibigan. Kahit ipinapaabot ng ating kaibigan, pero elemento lang po sila, mas meron pang nakakahigit sa kanila kundi ang Panginoong Diyos. Kaya walang nangyayari at nagaganap po dito sa atin na malakas na lindol at walang tao na namamatay dahil po sa mga taong nagdarasal po ngayon. Isa po kayo sa nakatulong sa mga hula ng ating mga kaibigan na hindi po nagkatotoo. Pero wag lang po daw tayo magkampante kasi mayroon po talaga mga lugar na matatamaan ito. Ano po? Oo nga. Sa totoo lang kaibigan, dito po talaga, no, dito natin po mapagtanto. Lalo na yung mga tao ngayon na sobrang busy po dahil sa material na mga bagay. Doon na lang po nila ma-realize na tinatamaan na ang kanilang mga kamag-anak dahil ay inuna po nila ang material na mga bagay, kaya hindi po nila po, no, nasunod ang mga utos ng ating Panginoon dahil sa material. Kaya sa lahat po ng mga tinatamaan po ng mga disgrasya o ano man po yung mga yun po ay binitawan ng Panginoon dahil po mas inuna, pinariority po nila ang material na mga bagay. Kaya sana po maintindihan po nyo guys kung bakit po ito laging ipinapaabot ng ating kaibigan. Ano po? Oo, hindi pwede na isisi po natin, no? Kasi meron talagang mga tao na kahit po ay disiplina ng Panginoon, hindi pa rin nila, no, nakita ang disiplina, ngunit nagpapatuloy pa rin daw ng kasamaan. Kaya yung iba binitawan ng Panginoon kaya nagkakadisgrasya, namatay. Yung iba tinatamaan ng kalamidad dahil po kapag wala na ang Panginoon sa ating tabi, wala na po talaga tayong walang makakatulong sa atin, walang makapagligtas sa atin. Kaya yun pala ang dahilan kung bakit na meron pong mga tao na makikita po natin sa social media na meron pong mga, hindi ko lang ito gusto guys na may paabot dahil po baka sabihin nyo, no, na basta ayaw ko masaktan kayo. Ngayon, oo, ngayon nasabi ko naman, sana sundin natin. Alam mo guys, kung sumunod lang po tayo sa Panginoon, sa totoo lang, sabi ng ating kaibigan, mayroon pong anghel na magbabantay sa atin. Kaya maraming mga tao kahit po ay napakalakas po yung banggaan, kahit yupi-yupi yung sasakyan, ngunit hindi pa rin siya nagalusan dahil po may nagproteksyon sa kanila dahil sumunod sila sa utos ng Panginoon. Kaya yun po tandaan natin para wala pong mapapahama ka. Patawad po kung ito po yung mapabot namin